tumaas ang bilang ng mga nabubuntis sa murang edad. Ilan sa mga nakikitang dahilan ay ang kakulangan sa sex education at labis na pagbababad sa gadgets ng mga bata. Nagbabalik si JC Cosico. Maglilimang taong gulang na ang panganay na anak ng 19 years old na si Ira. Di niya tunay na pangalan. 14 years old pa lang siya nang mabuntis ng kanyang boyfriend na nooy 21 years old. Biglaan lang po. Hindi ko pa-expect na kung gaano mabubuntis ako ng maaga. Takot po sabihin sa mga magulang ko. Kasi po bata pa po ako. Kinabahan po, natatakot. Ngayon, 2 na ang anak ni Ira. Mag-iisang taon na ang kanyang bunso. Nagtatrabaho naman sa construction ng kanyang kinakasama. Huminto na rin muna sa pag-aaral si Ira para magtrabaho. Kahit pa paano ba? May panghihinayang ba? Meron naman po. Stop ko sa pag-aaral. Siyempre po, kasi nabigo ko yung mga magulang ko. Saktan din po. Kaso nandyan na yun. Isa lang si Ira sa libo-libong muka ng teenage pregnancy sa bansa. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, kung tutuusin, bahagyang bumaba na ang bilang ng mga batang babae edad 10 hanggang 19 years old na nanganak kung ibabase sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mula sa higit 142,000 noong 2023, naging 138,000 na lang ito noong 2024. Pero ang nakababahala ang bahagyang pagtaas ng bilang ng mga batang babae, edad 10 hanggang 14 years old na nanganak. Umabot yan sa higit 3,500 noong 2024. It's alarming kasi one teenage pregnancy nga is one teenage pregnancy too many. We know that when a girl gets pregnant, when a girl gives birth, yung talagang risks in their health, well-being, syempre maapektuhan, no, because the body is not yet ready to bear a young pregnancy. Kabilang sa mga nakikitang dahilan ng teenage pregnancy ay ang unprotected sex o di protektadong pahikipagtalik. Gayon din ang exposure ng mga kabataan sa social media at pornographic content at kawalan ng gabay ng magulang. Ang mga magulang pa rin dapat ang unang educator on sex and sexuality ng kanilang mga anak. So this education can start as early as talking about body parts and naming them well and correctly. It could start as such and telling them how to protect themselves. Nananawagan din ang CPD sa Kongreso na magpasa ng panukala kaugnay ng adolescent pregnancy prevention. Dapat may mga programa at polisiya rin daw dito ang mga lokal na pamahalaan. Paalala naman ng CPD sa mga kabataan ngayong Valentine's Day. You are free to choose, but choose wisely the path that you want to take. You have to really empower yourselves through life skills, and education is still key. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.